Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana ay bigyan tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ng mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Hello po sa inyo, admin. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jobert. Matagal na po akong nakikinig sa inyo. Halos naubos ko na ang lahat ng mga kwento ninyo. Naniniwala ako sa kababalaghan. Hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ibabaw. Dahil maging ako ay napatunayan po ito. Meron akong isang kwentong napakinggan dito sa channel ninyo tungkol sa kabaong na humarang sa sender. Ang masasabi ko lamang po, tunay po ang mga ganitong pangyayari. Dahil itong ibabahagi ko sa inyo, hindi lang ako ang nakaranas, kundi mga kaibigan ko. Totoo pong nangyari ito sa amin ng mga kababata ko way back 2001. Mga first year high school kami nang mangyari ito. Sa lugar mismo namin. Nagdedepende sa uso yung libangan namin nun. Pero walang pasok yun buwan ng Mayo. Usong-uso ang gagamba kaya naman. Lahat kami na magkakaibigan ay palakihan ng sisidlan. Tapos sabay-sabay na magtungo sa gubat upang makahanap ng mga gagamba. Sabado ng gabi, nagkayayaan kami na maghanap ng gagamba sa gubat. Pero bago kami makarating doon, kinakailangan muna namin tumawid sa isang sapa. Mayroong maliit na bangka doon na ginagamit namin. Ang may-ari naman po noon ay tatay ng kaibigan ko na kasama rin po namin ng gabi na iyon na maghahanap ng gagamba. Tig-isa-isa kami ng apoy. Ang tawag nito sa amin ay sulo. Hindi ko lang alam sa iba. Yun bang bote ng alak na may laman na krudo sa loob o kaya'y gaas? Malakas ang apoy. Minsan pag medyo tanga-tanga ka, todas talaga ang kilay at pilik mata. Lalo na kapag nalilimutan mong apoy pala, ang dala mong pang-ilaw, hindi flashlight. Masayang-masaya kami ng gabi na iyon. Papunta pa lang ay ang ingay na namin kaya sinaway kami ng tatay ng kaibigan namin. Pero hindi po kami nakinig. Tahimik lang saglit. Pero pagdating sa unahan, ang iingay na naman. Pagtawid po namin sa sapa ay okay pa. Wala pa naman problema. Walang aberya. 4 nga pala kami noon. May mga nakuha rin kami na malalaki. Si Pedro naman kapag makahanap. Sobrang ingay nito. Siya talaga ang pinakamaingay sa amin lahat dahil magsisigaw siya kapag nakahuli ng malalaking gagamba. Siya kasi yung tipo ng tao na takot hulihin ang gagamba kapag medyo may kalakihan ito. Mga 9:00 ng gabi ay nagdesisyon na kami na umuwi. Noong tumawid na kami sa sapa, ay bigla kaming nakakita ng mga liwanag na inakala pa namin ng mga taong may dala na lampara. Pero pinagtataka namin, Sir Alex, hindi patawid ang usad nito, kundi papunta sa amin. Yun bang inaanod ito ng tubig? Akala namin wala lang, normal lang. Ngunit gano'n na lamang ang aming takot lahat nang makita namin na hindi pala mga tao na may bitbit na lampara ang aming nakikita kanina, kundi isang kabaong na kulay puti na may nakatirik pa na mga kandila sa palibot. Mga 6 na kandila ang nakasindi dito. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko pero hindi pa nagpadala sa takot. Subalit sa loob-loob po namin, parang mamamatay na kami sa tindi ng hilakbot. Noon pa man po, Sir Alex, meron ng mga kwento-kwento tungkol sa ilog na may kababalaghan.
Pero kasi matagal na po iyon eh. Panahon pa ng lolo namin ang huling nakadanas ng kababalaghan doon. Kaya hindi namin sukat akalain na mangyayaring muli at sa amin pa mismo ng mga kaibigan ko yung mga naranasan ng matatanda sa lugar namin noon. At yun na nga po, sa umpisa ay idinaan namin sa pagkanta-kanta at pagtaghoy-taghoy. Pero ang totoo, parang puputok na ang mga dibdib namin sa lakas ng kabog nito, dala ng nerbiyos. Naalala ko ang sabi ng mga matatanda noon, huwag daw kaming magpakita o magpadala sa takot. Huwag magpanik dahil pag tumaob ang bangka namin, lahat daw kami noon ay mamamatay dahil malulunod kahit marunong pa lumangoy. May nangunguha raw ng tao doon at yun na siguro yung nakita namin. Kaya naman po kinalmahan namin ang aming mga sarili, Sir Alex. At panay dasal kami sa aming mga isipan kung sa iba siguro hindi na kaya ang takot na yon. Dahil habang sagwan kami ng sagwan, ang kabaong naman ay nakahinto lang sa gilid namin. Pero kanina naaanod po iyon. At nung makalapit sa amin para siyang nasabit sa kung ano man na nagpapigil sa kanya para anurin ng tubig. Ngunit wala naman masasabitan doon. Hindi namin ito nilingon habang tumatawid kami at mabilis na kami. Hanggang sa makarating na po kami sa gilid. At doon pa lamang tumaob ang bangka namin na mababaw na ang tubig. Lumingon ang isa namin kasama at nakita niya na nasa likod na namin ang kabaong na iyon na may mga nakatirik na kandila. Doon na kami iyak ng iyak at karipas ng takbo hanggang sa makauwi sa mga bahay namin. Agad ikinuwento sa mga magulang. Sobrang alala nila sa akin kasi iyak ako ng iyak habang nagkukwento. Sobrang takot na parang wala umano akong dugo ayon pa sa aking mga magulang. Putlang-putla na maging ang bibig ko nun. Nangangatal habang nagsasalita at tumatalsik talaga yung mga laway. Mabaho raw, sabi ng kapatid ko. At yun nga po, binalikan ng mga tatay namin ang ilog para tignan ang kabaong na pinukwento ko sa kanila. Wala naman po silang balak na kung ano. Basta ang sabi lang nila ay titignan nila kung totoo ba. Kasi iilan pa lang ang nakadanas na may nagpakitang kabaong na may kandila sa ilog na yon. Yun pang mga matatanda na ang iba ay wala na. Ngunit pagdating nila doon ay wala na po yung kabaong. Nang dahil doon ay agad silang bumalik dahil hindi kabaong. Mas nakakatakot yung eksena doon. Meron kasi silang naririnig na umiiyak at naninitsit sa ilog na sobrang lamig ng boses. Nang dahil sa karanasan ko na iyon namin ng mga kaibigan ko, halos isang buwan po akong hindi makapagsalita at makakain ng maayos, Sir Alex. Pabalik-balik ang lagnat ko at nananaginip po kami ng masama. Ganon din kasi ang nangyayari sa mga kaibigan ko. Kaya minsan isang araw noon dinala kami sa albularyo. Pagdating doon, wala pang sinasabi, alam na niya kaagad. Nakadistorbo raw kami at nagalit daw ang kung anumang nilalang na naroon dahil sa sobrang ingay namin. Tama nga ang albularyo. Isa siyang lihitimong manggagamot. Matapos nun ay pinuntahan niya ang ilog at may mga ritual na ginawa roon. Magmula nun naging maayos po ang pakiramdam namin ng mga kaibigan ko. Lahat po kami ay nakakatulog na ng maayos at nakakakain na rin po. Pero magmula nun hindi na kami umulit. Sa mga gilid-gilid lang kami ng mga bahay namin, naghahanap ng gagamba.
hindi na kami tumatawid ng sapa para manguha doon. At hindi na rin kami nag-iingay sa gabi kahit na malapit lang kami. Dahil hindi lang po tayo ang naninirahan sa mundo. Nandyan po sila. Nakatayo, nakatingin sa atin at nadadaanan lang natin. Natulad natin, nadidistorbo rin sila ng mga tao. Inuulit ko po, admin, Sir Alex. True to life experience po ito, bagaman ito ay maikling kwento lamang, ngunit base po ito sa tunay namin na karanasan. At dahil nga po dito, naniniwala ako na hindi lang tayo ang namumuhay sa mundong ibabaw. Araw man o gabi, mahalaga pa rin po ang marunong tayong rumispeto sa mga hindi natin nakikita upang hindi tayo makadistorbo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Alex. Ako po si Mercedes, 46 anyos na ng mga panahon na ito at ako po ay taga-Albay. Mahilig po ako sa mga kwentong kababalaghan. At katunayan, itong ibabahagi ko sa inyo ay base sa aking personal na experience. At nangyari po ito way back 2004 hanggang 2005. Ang lugar namin ay malayo sa kabayanan. Masukal, maraming puno at malalayo ang kapitbahay. Isang gabi ng alas 6 ay nagtungo po ako sa bahay ng tiyahin ko sa baba para makapanood ng TV sa kapitbahay nila. Yung kapitbahay po nila ay yung colored na po ang TV. Ang gamit ko naman po na pang ilaw sa daanan ay ang CP ko na yung decay pad. Meron po flashlight. Mga wala pang 10 minuto ang lakaran, mararating na po agad yung bahay ng aking tiyahin. Decay pad pa ang mga cellphone na kayang bilhin ko noon. Yung mga katulad po namin doon sa aming lugar. Samantalang ang iba sa mga kabayanan, yung mga tao na may pera, malalaki na yung mga cellphone nila. Makikita na yung tao sa screen at malalaki. Ang libangan lang namin noon ay maglaro at manood ng TV sa kabaryo. Kasi ang cellphone, wala naman po signal doon. Meron naman pero doon kina tiya sa may kubo. Kaya yung CP ko talaga noon, yung laro lang na ahas at pang flashlight ang gamit dito. Pero kung may tatawagan, kinakailangan na makapagpasignal. At yun nga po. Pagkadating ko, hindi gumana ang TV ng kapitbahay nila tiya. Nasira raw pala ito nung kumidlat. Kaya doon na lang ako tumambay sa bahay ng tiyahin ko. Tapos nagpasignal na rin sa may kubo nila. Doon na part yung may malakas na signal. Wala lang, mahilig po kasi ako dati mag-text-text sa mga radyo na binibigay o yung mga numero sa radyo. Nakikinig ako sa aking headset ng radyo. Di ko na rin napapansin ang paglipas ng oras nun kasi nga nakatutok po ako sa pakikinig sa FM radio sa aking cellphone. Maya-maya pa, Sir Alex, may naririnig akong tinig na kakaiba. Tila lumilipad ito at pabalik-balik sa may kubo. Hindi ko siya pinansin o pinag-isipan ng masama dahil akala ko po mga maliliit na paniki lang. May kumakaluskos na rin sa bubungan ng kubong kinaroroonan ko pero hindi ko rin po iyon pinansin. Kasi ang nasa isip ko talaga mga pusa lang or kung ano na nakapatong doon. Di nagtagal ay nagpasya akong umuwi. Pero bago yon ay magpapaalam pa sana ako kay tiya ngunit hindi ko na malaya na nandoon pala siya sa bintana parang may tinitignan sa bubong. Bigla niya akong tinawag at sinabing, "Day Mercedes, dito ka na matulog, gabi na." "Ha?
Uuwi po ako, tiya, kasi hindi po ako nakapagpaalam kina nanay. Mag-aalala po ang mga magulang ko. Gabi na kasi, Inday. At parang kuwan kasi yung Ang ano po? Wala. Halika, pumasok ka muna sa loob ng bahay. Kumain ka na ba? Opo, tiya. Kanina niyo pa po ako tinatanong niyan eh. Di ba sabi ko po sa inyo kanina kumain na po ako? Ay, oo nga pala, no? Oo, siya. Halika, dito ka na matulog. Muling alok ni tiya sa akin. Pero hindi po ako pumayag, Sir Alex, at ang tugon ko sa kanya, doon lang po ako sa bahay, tiya. Kinukulit talaga ako ni tiya pero tumatanggi naman ako. Kasi sabi ko, may pasok pa kinabukasan. Oh, siya. Sige na. Basta mag-iingat ka lang sa daan, ha? Siyempre naman po, tiya. Pero, bakit nakakapanibago po kayo ngayon? Di ba po, sanay naman po akong umuwi mag-isa. Kuwan kasi eh. Ano po, tiya? Wala. Gusto ko sanang dito ka matulog eh, pero ayaw mo man. Pasensya na po talaga, tiya, ha, kasi hindi ako nakapagpaalam eh. Bukas na lang. Oo, sige. Teka, Mercedes, may napansin ka ba kanina dyan sa kubo? Na ano po? May napansin ka lang na kung ano dyan? May mga pusa ba? Wala naman po. Ano po pala yun? Wala. O sige. Mag-iingat ka, ha? Opo, tiya. Matapos nun ay sa wakas, lumakad na ako pauwi. At muli kong pinasok sa aking tenga ang aking headset para makinig ng pinakapaborito kong DJ na nagsasalita nun. Kalagitnaan, Sir Alex, biglang nag-iba ang pakiramdam ko sa paligid. At ilang sandali pa ay may naririnig akong kakaibang huni sa gawing kanan ko sa ibabaw ng mga puno. Napansin ko rin po na gumagalaw ang isang bahagi ng puno ng mangga. Hindi ako matatakuting tao, sa totoo lang, dahil sanay po ako maglakad mag-isa sa dilim at doon po kami pinanganak ng mga kapatid ko. Pero nang gabi na iyon, hindi ko po maipaliwanag ang pakiramdam ko at sobrang nakakakilabot ang huni na naririnig ko na parabang pinaghalong boses ng pusa at babae na tao. Nanginginig na ako pero hindi ako tumakbo, Sir Alex. Hindi muna. Lumingon ako kung saan ko naririnig yung huni at naisipan kong tapatan ito ng ilaw gamit ang aking cellphone. Hindi ba po ang cellphone na di-keypad mahina lang naman yung ilaw nun? Pero pagtutok ko sa may puno ng mangga, laking gulat ko po at labis na natakot. Pinaka nakakatakot o nakakakilabot na karanasan sa buong buhay ko. Bunsod nang nakita ko ang dalawang mata na nakatitig po sa akin. Hindi mata ng hayop, kung hindi, mata po ito ng tao. Hindi ko nakikita yung buong mukha niya. As in, mata lang talaga na lumiliwanag dahil sa ilaw ng aking cellphone. Nag-reflect talaga ito. At pagtingin ko sa ilalim ng punong manggang iyon, kung saan merong gumagalaw, napansin po kasi ng aking mga mata na akala ko pa ay tao lamang na nakaupo roon. Ngunit, napatakbo ako na umiiyak, nagsisigaw ng tulong. Paano po kasi? Yung nakita ko sa itaas ay alam kong aswang iyon. Isang manananggal. At ang nasa ilalim na putol na katawan, nakikita ko ang paa hanggang bewang na putol na nakasuot pa ng itim na saya. Naisip ko kaagad na yung nilalang sa ibabaw at yung putol na katawan sa ilalim ay iisa. Pero maniwala po kayo o hindi, gumalaw ito papunta sa akin, yung putol na katawan.
Tapos yung manananggal naman sa ibabaw, humuhuni na parang tumatawa. Nung tumakbo na ako, pakiramdam ko ay hinabol ako ng putol na katawan ng manananggal na nakapalda ng kulay itim. At isa pang nakakapagtaka nun, wala talagang boses na lumalabas sa bibig ko, kaya kahit anong sigaw ko wala talagang makakarinig sa akin. Kaya tumahimik na lang po ako. Bumalik po ang boses ko noong nakapasok na ako sa loob ng bahay namin. Salamat sa Panginoon. Nakauwi po ako ng ligtas. Nakarating ng buhay. Sa labis ko po natakot. Halos mawasak ang pintuan namin. Wasak na nga, wawasakin pa. Dumating po ako na hingal na hingal. Takang-taka naman sila. Bakit ako nagkaganon at puro putik po ang aking mga paa. Tapos, wala na po akong tsinelas. Hindi ko na alam kung saan yun tumalsik. Pagkapasok ko ay dumiretso agad ako sa kwarto namin. At sobra talaga yung panginginig ko sa katawan. Umiiyak ako at napansin kong may boses na ako. Sinundan nila ako sa kwarto. Alalang-alala sila dahil akala nila pinagsamantalahan ako ng kung sino. At dahil hindi ako sumasagot sa mga tanong ni nanay, ay pinukpok ba naman ako ng takip ng kaldero. Hindi yung manipis kundi yung mabigat na makapal. E di naramdaman ko talaga ang sakit. Nangibabaw sa nerbiyos ko. Parang di ko na alam ang gagawin ko kasi noon sa tindi ng takot. Kumbaga nawala po ako sa aking sarili. Hanggang sa kinurot-kurot na ako ni nanay pati sa singit. Dito pa ako nakasagot ng pasigaw na may aswang at putol na katawan sa may puno ng mangga. Ano? Aswang lang pala? Guni-guni mo lang yan. Meron po talaga, Nay. Hinabol pa nga ako ng nakapalda na putol na katawan eh. Anong nakapalda? Putol po. Hanggang bewang po. Kaputol po yun ng manananggal sa ibabaw ng mangga na nakatingin po sa akin. Hinabol po ako, Nay. Nanginginig na umiiyak habang nagsusumbong ako sa aking mga magulang. Pinuntahan nila yung punong iyon, Sir Alex, kung saan ko nakita ang manananggal at ang kaputol na katawan nito. Pero wala na po silang naabutan o nakita doon. Ngunit, may mga likido po sa baba sa may lupa doon mismo kung saan ko nakita ang putol na katawan. Mga likidong sobrang baho talaga. Kaya nang dahil doon ay naniwala sila sa aking mga sumbong. Mula noon, di na ako lumalabas pa ng gabi, Sir Alex, para lamang manood ng TV sa baba. Nang malaman naman ng tiyahin ko ang nangyari po sa akin, ay napasabi siya ng, "Hala, hindi nga ako nagkamali. Akala ko kasi guni-guni ko lang yung nakita ko eh. Diyos ko, tinatanong ko si Mercedes noon eh." Sinabi niyang may nakita siyang malaking lumilipad sa ibabaw ng kubo kung saan ako nagpapasignal, Sir Alex. Idinitalye talaga ni Tia lahat. Noong pinigilan niya akong umuwi, yun pala ang dahilan niya. Pero salamat sa Diyos wala pong nangyari sa akin na hindi kaaya-aya. Nang dahil po sa karanasan ko na iyan, ay nagbago po ang paniniwala ng buong pamilya ko ukol sa mga aswang. Totoo po talaga sila. Dahil kitang-kita po mismo ng aking dalawang mata. Ang mga matang nagbabaga ng nilalang na kung tawagin natin ay manananggal.